Labi ng nasawing Filipina caregiver sa Israel dumating na sa bansa. Lifetime benefits ipagkakaloob ng Israeli government sa naulilang pamilya. Dagdag singil sa tubig ipatutupad ng Maynilad at Manila Water sa Abril. Ilang consumer ng Maynilad makatatanggap ng rebate. Special election sa Antipolo isinasagawa ngayong araw. At critically endangered freshwater turtle nasagip sa Apayao River. Naiuwi na sa bansa ang labi ng nasawing Filipina caregiver sa Israel, pusod na nangyayaring tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ang labi ni Mary Ann de Vera ngayong araw kasama ang kanyang asawa na si Bernie Lavarias na kamakailan ay personal pang hinarap ni Israeli President Isaac Herzog upang magbigay ng kanyang pakikiramay sa naulilang pamilya. Kabilang sa mga sumalubong sa pagdating ng mga labi ni de Vera ang ilang miyembro ng Kongreso at kinatawan ng Senado upang makiramay at kilalanin ang katapangan at sakripisyo ng ating nasawing kababayan habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nangako naman ang pamahalaan ng Israel na bibigyan ang pamilya ng nasawing OFW ng lifetime benefits gaya ng financial assistance at livelihood support batay na rin sa kanilang umiiral na batas. Nakatakdang magpatupad ng pagtaas sa singil sa tubig sa susunod na buwan ang Maynilad at Manila Water. Ayon sa MWSS Regulatory Office, ito ay bunsod ng inaprobahang rate adjustment ng mga water concessionaire matapos na bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar noong December 2025. Para sa mga customer ng Maynilad, inaasahang madaragdagan ng 27 centavos hanggang 2 pesos ang buwanang bill depende sa konsumo. May malaking ginhawang naghihintay sa libu-libong customer ng Maynilad Water Services. Ito ay matapos patawan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang kumpanya na magbigay ng bill rebate sa kanilang mga customer sa South Concession Area dahil sa kabiguan nitong magbigay ng 24 na oras na serbisyo rito. Mahigit 42.5 million pesos ang kabuang rebate na ipamamahagi sa mga apektadong customer. Utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong transportasyon na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis, busod ng gulo sa gitnang silangan. Nakatakdang simula ng pamigay sa susunod na linggo sa pamamagitan ng mga local government unit. Ayon sa Department of Transportation and Department of Social Welfare and Development, sisimulan ang distribusyon sa National Capital Region bago palawakin sa iba pang rehiyon. Magandang tanghali, Rose. Sa ngayon nga ay tuloy-tuloy yung botohan at batay sa ating observation kanina sa pag-iikot ng mga opisyal ng Commission on Elections, madaling araw pa lamang, Rose, ay mayroon ng mga pumipila ng mga kababayan natin, partikular na yung nasa vulnerable sector, yung mga matatanda, may buntis at mga may kapansanan o mga person with disability. So nakita natin maganda so far yung naging turnout ng botohan. Bagamat sa ngayon wala pa tayong update kung ilan ang kabuuang bumoto. At maayos naman ang pagboto ng ating mga kababayan. Wala pang naitatalang anumang untoward incident. Hindi lamang ngayong araw, kundi mula noong COC filing, panahon ng kampanyahan at sa mismong araw ng botohan. Rose, matapos nga ang botohan, mamayang alas 3 ng hapon. Mamayang alas 6 naman ng gabi ay magkukonvene ang District Board of Canvassers o DBOC dito sa Inares Event Center para tanggapin at i-canvass ang mga election returns mula sa mga presinto. Pagkatapos na makanvass, umabilang ang mga boto na nakuha ng 6 na kandidato. Bukas ng umaga ay naasahan po na mapoproklama ang mananalong kandidato. Man natugon o wala si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya, nakatakdang mag-convene ulit ang House Justice Committee sa March 18, araw ng Miyerkules. Ayon kay House Justice Committee Chairperson and Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, layo nitong mapag-usapan ng ilang issue bago ang pagsimula ng formal na pagdinig o hearing proper sa April 8 kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. We have issued already the notice. That is for our committee hearing on Wednesday, March 18.
Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na humingi ng pahintulot si Senator Ronald Bato de la Rosa para gamitin ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City sa darating na huling bahagi ng Marso. Ayon kay Senator Soto, natanggap niya ang liham mula kay Senator de la Rosa na 4 na buwan na ring hindi nakikita sa Senado at agad itong ipinasa sa Senate Secretariat. Gayunman, tinanggihan ng Senado ang kahilingan ng senador na manatili ang kanyang pamilya sa naturang mansyon mula March 26 hanggang March 29. Paliwanag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, kasalukuyang sumasailalim sa repairs o kumpuni ang pasilidad. Bukod sa construction, binigyang diin ni Mendoza ang umiiral na polisiya na dapat ay kasama ang senador kung mananatili roon ang kanyang pamilya. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang nilalaman ng joint affidavit ng 18 dating security aide ni Zaldico. Kahapon, sinabi ni Ombudsman Remulla na ayon sa kanyang hindi pinangalanan ngunit mapagkakatiwala ang source. Isa sa mga litrato ng pagde-deliver ng male-maletang pera ay kuha noon pang nakaraang administrasyon. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. May sagot naman si Attorney Levy Baligod, abogado ng grupo ng mga Marines. Ayon kay Attorney Baligod, malinaw na inamin na rin ng Ombudsman ang pagkakaroon ng mga sinasabing money deliveries. Subalit, binigyan niya ito ng kulay politika sa pagsasabing nagsimula ito noong panahon ng Administrasyong Duterte. Iginiit rin niya na hindi maituturing na intelligence source ang isang miyembro ng House of Representatives na siyang pinanggalingan umano ng nasabing pahayag. Dagdag pa ni Baligod, nararapat din niyang aminin ng Ombudsman na lalo pang umigting ang mga deliveries sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. upang hindi mabuo ang pananaw na nagbubulag-bulagan siya sa mga aligasyon. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na posibleng may manipulasyon sa timeline ng joint affidavit ng umano'y Marines. Hinimok ng Petroleum Association of the Philippines o PAP ang mga power generation company na i-maximize ang paggamit ng natural gas ng bansa upang makatulong na mapatatag ang presyo ng kuryente. Ayon sa grupo, may natitirang kapasidad pa ang ating natural gas na maaaring magamit upang mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa mas mahal na imported na fuel. Isinusulong din ng grupo ang pagpapatupad ng Philippine Natural Gas Industry Development Act bilang pangmatagalang solusyon laban sa pabago-bagong presyo ng enerhiya. Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang Transparency Initiative ng pamahalaan o ang pagsasapubliko ng mga ginagawang agresyon at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Batay sa survey na isinagawa ng Pulse Asia Research Incorporated mula Pebrero 27 hanggang Marso 2 ng 2026, tinanong ang 1,200 respondents sa buong bansa. Mayroon itong plus-minus 2.8% margin of error. Ipinapakita ng survey ang 3 pangunahing trend sa opinyon ng publiko bago ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at sa East Asia Summit, Nobyembre ngayong taon. Magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa mga universidad upang ipaalam at turuan ng mga estudyante hinggil sa tunay na kalagayan ng insurhensya at recruitment ng kabataan. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., maraming dating rebelde na ngayon parte na ng peace-building efforts ang nagbahagi na nagsimula sa loob ng mga campus ang panghihimok na umanib sa armadong pakikibaka at hindi sinasabi ang tunay na pinsala nito. Dagdag pa ng opisyal na nanawagan ng NTF-ELCAC sa mga pamantasan na itaas ang antas ng diskurso hinggil sa insurhensya, youth recruitment at academic freedom. Dapat anya ay matapat at responsable ang talakayan, hindi lamang nakabatay sa propaganda o mga slogan upang makamit ang makatarungang kapayapaan at tunay na nation building.